Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magpasalamat sa inyong lahat para sa patuloy at walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel. Ang bawat panunood, pag-like, at pag-subscribe ninyo ay malaking inspirasyon upang maipagpatuloy ko ang paglikha ng mga video na katulad nito. Maraming salamat po. Sa gitna ng mabilis na umiikot na asul na liwanag, pinahinto ng ating bida ang gumagalaw na palatandaan. Eksaktong tumapat ito sa batong may pulang numerong 5. 5 na naman. Tumangala siya sa gantimpalang unti-unting nabubuo sa kanyang harapan at sabik na nagtanong, ano naman kaya ang makukuha ko ngayon? Mula sa nagliliyab na enerhiya ay lumitaw ang isang anti-gang kahon na nababalutan ng masasalimuot na ukit ng mga kalansay at anghel. Agad itong kinilala ng sistema bilang Pandora's Box, isang misteryosong destiny item. Bahagyang kumunat ang noo ng ating bida. Isa na namang destiny item. Sinuri niya ang kakayahan ng Pandora's Box. Kapag naglagay rito ng 3 kagamitang magkakapareho ang tier, magkakaroon ng 10% posibilidad na makabuo ng kagamitang mas mataas ng isang tier. Gayunman, kapag nabigo ang synthesis, mawawala ang lahat ng kagamitang inilagay sa loob. Maaari ring pagsamahin ang isang kagamitan at isang Gem of Luck upang subukang itaas ang tier ng kagamitan. Ngunit kapag pumalpak ang proseso, bababa naman ng isang tier ang kagamitan. Kapag tumapat ang roulette pointer sa lucky zone, madaragdagan ng 5 puntos ang luck ng gumagamit. Subalit kapag hindi ito tumama, mababawasan naman ng 5 puntos ang kanyang luck. Magagamit lamang ang kahon habang may red name status ang manlalaro. Namangha ang ating bida habang hawak ang kahon. Pandora's Box, kaya nitong gumawa ng mas mataas na tier na kagamitan. Narinig ko lamang ang tungkol dito noong nakaraan, pero ngayon ko lang talaga ito nakita. Pumasok sa isip niya ang posibilidad na pagsamahin ang 3 gold grade na kagamitan upang makabuo ng isang dark gold grade na kagamitan. 10% lamang ang karaniwang tsansa ng tagumpay, ngunit hindi yun malaking problema para sa kanya. Ang dagdag na 5 puntos sa luck ay napakalaking tulong. Maaari nitong pataasin ng 200% ang drop rate at dagdagan ng 20% ang posibilidad ng matagumpay na item synthesis. Dahil isa rin siyang bihasang magnanakaw na may pambihirang kontrol at katumpakan, kumpiyansa siyang kaya niyang ihinto ang pointer sa lucky zone. Sulit ang pagpapalit ko ng 10 puntos ng strength para sa 2 gantimpalang ito. Mahigpit niyang hinawakan ang Pandora's Box at ngumiti. Kapag nakakuha pa ako ng mas maraming kagamitan, magagamit ko ito upang makagawa ng mas matataas na tier na item. Pero sa ngayon, kailangan ko munang harapin ang problemang nasa harapan ko. Biglang gumalaw ang hangin sa paligid. Isang puwersang kulay lila ang humila sa kanya, at sa isang iglap ay nahulog siya mula sa itaas. Bumagsak siyang nakaluhod sa matigas na sahig, kasabay ng isang malakas na pagyanig at pagkalat ng mga tipak ng bato. Pag-angat niya ng ulo, isang malamig at wasak na lungsod ang bumungad sa kanya. Kasabay nito, naglabas ng abiso ang sistema na natuklasan niya ang Sogot Arena. So, dito pala humahantong ang landas na iyon. Tahimik siyang naglakad sa gitna ng mga guho. Sa magkabilang panig ng daan ay nakahandusay ang mga buto ng mga mandirigmang matagal nang namatay. Habang dumaraan siya, unti-unting gumalaw ang mga kalansay. Kumulansang ang kanilang mga buto bago sila sabay-sabay na bumangon mula sa lupa. Mula sa hanay ng mga undead ay sumulpot ang isang dambuhalang nilalang na nakasuot ng mabigat at matinik na baluti. Nagningning ng pula ang mga mata nito habang umaalingaw-ngaw sa buong lugar ang nakakabingi nitong sigaw. Nakalagay sa status nito na isa itong level 10 skeleton gladiator, isang elite leader na may HP na 600-500s. Nanigas ang mukha ng ating bida. Isang level 10 na leader grade monster, skeleton gladiator. Napakalaki ng pagitan ng level namin. Kaya nila akong patayin ng napakadali. Alam niyang hindi niya kayang talunin ang nilalang sa karaniwang paraan.
Kaya ibinuko niya ang kanyang kamay habang unti-unting bumabalot sa kanyang katawan ang makapal na usok na kulay lila. Mukhang ang bago kong undead right lang ang maaasahan ko. Pinakawalan niya ang skill. Dumb Alloy ang madilim na enerhiya sa lupa at mabilis na kumapit sa Skeleton Gladiator. Nabawasan ng 30% ang HP nito, ngunit nabigo ang pagtatangkang mapasailalim ito sa kanyang kapangyarihan. Agad na nagliyab ang mga mata ng halimaw. Umungal ito ng galit at sumugod sa kanya habang winawasiwas ang napakalaki nitong kamay. Hindi nakipagsabayan ang ating bida. Mabilis niyang ginamit ang swift retreat at umatras bago pa siya tamaan ng mabigat na pag-atake. Sumabog ang lupa sa dating kinatatayuan niya. Ngunit hindi pa siya tapos. Habang patuloy siyang hinahabol ng halimaw, muli niyang iniunat ang kanyang kamay. Undead Right. Muling binalot ng madilim na enerhiya ang Skeleton Gladiator, at nabawasan pa ng 30% ang HP nito. Sa pagkakataong ito, matagumpay nang kumapit ang skill. Biglang tumigil ang Skeleton Gladiator. Nawala ang pulang liwanag sa mga mata nito at napalitan iyon ng malamig na apoy na kulay lila. Kumalat sa buong katawan nito ang madilim na aura habang tuluyan itong napasailalim sa utos ng ating bida. Hiniling ng sistema na pangalanan niya ang bagong undead creature. Tatawagan kitang Dark Gladiator. Agad na kinumpirma ng sistema ang pangalan nito. Gayunman, pansamantala lamang ang pagkatawag sa nilalang at mawawala ito pagkalipas ng 3 oras. Hindi pa man tuluyang natatapos ang proseso, isa pang mabagsik na Skeleton Gladiator ang biglang sumugod mula sa likuran. Nagninangas ang mga mata nito sa pulang liwanag habang nakataas ang napakalaki nitong kamao. Mabilis na lumingon ang Dark Gladiator. Sa isang mabilis na kilos, sinalubong nito ang papalapit na kalaban. Nagbanggaan ang dalawang dambuhalang katawan, at umalangaw-ngaw ang matinding kalakbog sa buong arena. Sinunggaban ng Dark Gladiator ang kalaban at buong lakas itong ibinagsak sa lupa. Nabiyak ang sahig habang kumalat ang makapal na alikabok sa paligid. Hindi nito binigyan ng pagkakataong makabangon ang kalaban. Umikot ito, pinakawalan ng isang malakas na paghampas, at muling pinatumba ang Skeleton Gladiator. Nagpumilit tumayo ang kalaban habang naglalabas ng pulang aura, ngunit mas mabilis ang Dark Gladiator. Sumugod ito at nagpakawala ng sunod-sunod na mabibigat na suntok. Bumagsak ang isang kamay nito na parang isang napakalaking maso at tuluyang dinurog ang kalaban. Kasabay ng pagbagsak ng Skeleton Gladiator, umilo ang paligid ng ating bida. Napatay niya ang level 10 elite monster at nakakuha ng 1,700 experience points, kabilang ang malaking bonus dahil mas mataas ang level ng kalaban. Dahil dito, agad siyang umabot sa level 6. Bahagya siyang ngumiti, gaya ng inaasahan sa isang level 10 monster. Ang bonus mula sa malaking level gap ang nagtulak sa akin diretsyo sa level 6. May nahulog ding kagamitan mula sa halimaw. Isa itong Gladiator Pauldrons na gold grade at nangangailangan ng level 10 upang magamit. Nagbibigay ito ng 57 puntos sa defense, 13 puntos sa strength, at 17 puntos sa resilience. 5 libra ang timbang nito at maaari lamang gamitin ng isang warrior, anuman ang faction. Pinagmasdan niya ang kumikinang na baluti. Gold grade equipment, siguradong maibebenta ito sa malaking halaga. Naisip niya ang kasalukuyang leaderboard. Level 8 pa lamang ang pinakamataas na narating ng ibang mga manlalaro. Malapit ko na silang maabyutan. Humarap siya sa nakaluhod na Dark Gladiator at kalmadong sinabi, "Magaling." Ito ang nilalang na siya mismo ang nagpatawag. Sa lakas at protection nito, maaari na siyang maglakad sa ancient city of Sogot ng halos walang sagabal. Farina, Dark Gladiator. Nagpatuloy silang maglakad sa malawak na guho. Hindi nagtagal, napansin niya ang isang pangkat ng maliliit na kalansay na pagala-gala sa unahan. Sakto, magagamit ko sila upang makakuha ng mga potion at mapasailalim pa ang ilan sa kanila. May isa pa siyang mas malaking layunin.
Kapag sinuwerte siya, maaari niyang makuha ng sabay-sabay ang bahagi ng legendary grade item na tinatawag na Gogat's Shadow. Habang tinitingnan niya ang malawak na arena, napansin niyang napakaraming kalansay sa paligid. Halos mapatay siya sa lugar na iyon kanina. Ang pagjiling sa lugar na iyon ng walang Holy Mage o Summoner ay isang napakalaking kahinaan. Mabilis man ang pag-level, halos imposibleng makalabas ng buhay kung walang kasamang 3 o 4 na pari. Ang mag-isang pagharap sa buong lugar ay tila walang pag-asa. Sa di kalayuan, may isang party ng mga manlalarong pagod na pagod matapos ang matagal na pakikipaglaban. Nandoon si Oblivion, isang level 6 Shadow Dancer Thief na nakasuot ng maitim na maskara. Kasama niya si Yian, isang level 6 Shield Warrior na may dalang malaking kalasag, at si Seven, isang level 6 Holy Priest na may hawak na tungkod. Huminga ng malalim si Seven. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang tungkod at pilit na pinatatag ang sarili. Hindi maganda ang kalagayan natin. Pero mula ngayon, dahan-dahan na lang tayong uusad. Napansin niyang biglang tumahimik ang mga kasama niya. Lumingon siya sa kanila ng naguguluhan. Bakit bigla kayong tumigil sa pagsasalita? Bakit natahimik kayong lahat? Nakatitig si Oblivion sa malayo. Nanginginig ang kamay nito habang itinuturo ang isang papalapit na figure. Boss, tingnan mo. Mula sa madilim na bahagi ng mga guho ay lumitaw ang ating bida. Nakapalibot sa kanya ang makapal na apoy na kulay lila. Sa likuran niya ay naglalakad ang napakalaking Dark Gladiator, kasama ang ilang undead na may mga sandata at nakasuot ng may itim na balabal. Nanlaki ang mga mata ng lahat ng miyembro ng party. Paul-Utal na nagtanong ang isa sa kanila, NNPC ba iyon? Agad namang tumugon ang isa pa, hindi. Tingnan mo ang kasuotan niya. Isa siyang manlalaro, sigurado ako. Tinitigan nilang mabuti ang mga kalansay na sumusunod sa ating bida. Nanginginig na nagsalita ang isa sa kanila. Mga summoned creature ba niya ang mga iyon? Isa ba siyang necromancer? Pero kahit isa siyang necromancer, dahil mababa pa ang level niya, hindi niya dapat kayang magpatawag ng ganoon karaming elite creature. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. At bukod pa roon, mayroon pa siyang nakapangangilabot na elite boss. Hindi yun basta-bastang elite boss, isa iyong level 10. Pero paano niya nagawang kontrolin ang isang boss na mas mataas pa sa sarili niyang level? Umiling ang isa sa kanila habang patuloy na pinagmamasdan ang kasuotan ng ating bida. Pero mukha siyang thief. Napansin din sila ng ating bida. May nakarating na palang party ng mga manlalaro rito. Mukhang nahuli talaga ako sa pagsisimula ng laro. Ngunit nang makita niya ng malinaw ang mga manlalaro, agad niyang nakilala sina Seven at Oblivion. Naalala niya ang mga pangalang iyon. Sa dati niyang buhay, magiging napakasikat nilang mga top-tier expert. Maging siya ay halos napatingala sa kanila dahil sa pambihira nilang lakas. Kaya pala napakabilis nilang sumikat noon. Pumapasok sila sa mga ganitong tagong lugar, kung saan hindi basta-basta ang experience at drop rate mula sa mga skeleton. Samantala, nanlaki ang mga mata ni Seven at lalo siyang kinabahan. Sino ba siya? At paano niya kinayang mag-farm sa ganitong lugar ng mag-isa? Isa lamang siyang thief. Hindi ako makapaniwalang kaya niyang mag-solo sa ancient city of Sogot. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang tungkod habang tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Kapag inutusan niyang salakayin tayo ng mga kalansay na iyon, baka mapuksa tayong lahat. Dahil dito, hindi niya inalis ang kanyang mga mata sa ating bida. Kalmadong naglakad ang ating bida patungo sa kanilang direksyon. Sa likuran niya, sabay-sabay na sumunod ang kanyang mga undead. Dahil sa makapal at madilim na aura na bumabalot sa kanilang lahat, para silang isang hukbong nagmula mismo sa kamatayan. Sa bigat ng kanilang presensya, halos hindi makahinga ang sinumang makakita sa kanila. Seryosong naisip ng ating bida, gaano man kayo naging kalakas sa dati kong buhay, sa buhay na ito, kayo naman ang titenggala sa akin. Nang makita siyang papalapit,
napasigaw ang Shield Warrior habang nanginginig sa takot. Papunta siya rito. Itinaas ni Seven ang kanyang kamay at pilit na pinakalma ang kanyang mga kasama. Huwag kayong mataranta. Baka hindi naman niya tayo basta-basta aatakihin. Lalong lumapit ang ating bida. Ngunit sa halip na huminto, dumaan lamang siya sa tabi nila kasama ang kanyang mga undead. Hindi niya sila tinapunan ng anumang pag-atake o pagbabanta. Napalingon si Oblivion at napabuntong hininga habang pinaninod niyang lumalayo ang ating bida. Boss, hindi niya tayo pinansin. Umalis lang siya. Nang tuluyang mawala sa kanilang paningin ang madilim na hukbo, napaupo sa lupa ang ibang miyembro ng party dahil sa matinding kaba. Sino ba talaga ang lalaking iyon? Hindi ako makapaniwalang mga summoned creature niya ang mga kalansay na iyon. Pakiramdam ko, halos tumakas ang kaluluwa ko dahil sa kanya. Napahawak sa dibdib ang babaeng elf habang humahabol sa kanyang paghinga. Nakakatakot. Kahit noong kaharap natin ang skeleton leader, hindi ako nakaramdam ng ganoon kabigat na presensya. Napailing din sa pagkagulat ang isa pa. Hindi ko rin inaasahang may taong kayang magsolo sa ancient city of Sogot. Lalo na't pareho kaming thief. Paano niya nagawang magpatawag ng ganoon karaming undead? Anong klaseng skill iyon? Tahimik na nakatingin si Oblivion sa direksyong nila Karen ng misteryosong manlalaro. Boss, nakita ko ang pangalan niya. Sa tingin ko, Nirvana Flame ang pangalan niya. Biglang nanlaki ang mga mata ni Seven. Nawala ang pagod sa kanyang mukha at napalitan iyon ng matinding pagkabigla. Paul-utol siyang nagtanong, ano ang sinabi mong pangalan niya? Nirvana Flame. Nanigas si Seven habang muling bumabalik sa isip niya ang pangalang iyon. Nirvana Flame.